Tayong magpasalamat sa Diyos na buhay sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. At ako po ay nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo sapagkat alam ko po kayo ay laging nakaantabay sa ating channel na kung saan ay nag-upload po tayo ng makatotohanang mga aral at turo ng ating Panginoong Diyos. Nang sa ganoon ay tayo po ay lumago sa ating pananampalataya at hindi madaya ng sanlibutan ito. At ngayon po, patuloy po tayong sumagot sa ating mga tanong na kung saan ay magbigay sa atin ng kaunawaan at maipaliwanag ito sa pamamagitan po ng banal na kasulatan na tayo pong mga nagtatanong ay maliwanagan. Sapagkat alam po natin, kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa karunungan, kulang tayo sa pangunawang espiritual. Kaya halika, bibigyan po tayo ng pangunawa sa salita ng Diyos kung tayo po'y mag-aaral ng kanyang mga salita. Kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Kaya halika, umpisa na po natin sagutin ang mga tanong po ninyo. Ito po ay nanggaling po kay Rodel de Guzman. Basahin po natin. Ano ba ang sekta o relihiyon na kinakaaniban mo? Bakit ka nila na tinatawag na Brother Owen? Pakisagot po kung anong sekta o relihiyon, kongregasyon na kinakaaniban mo. Mahirap naman na nagpapalabas ka ng YouTube channel mo pero walang pangalan kung anong uring relihiyon ka. Pakisagot po ang tanong ko. Alam mo, kaibigang Rodel de Guzman, kung hindi pa kita kapatid sa pananampalataya, bibigyan kita ng pangunawa sa iyong mga tanong. Bago po natin ito sagutin sa isang salita, nais ko po munang bigyan kayo ano ba yung salitang sekta. Alam natin, sa sarili natin, pag sinabing sekta, kailangan malaman natin ang kahulugan nito base sa kasulatan. O maging itong salitang relihiyon, dapat nating malaman ang kahulugan na matatagpuan natin sa banal na kasulatan. Ngayon, kung kukuhat po tayo ng kahulugan na hindi hinango sa banal na kasulatan, ito po ay mami-misinterpret ng karamihan. Bakit po? Ang pananalita ng Diyos at pananalita ng mundo, magkaiba po yun. Yung gawain ng mundo at gawain sa paglilingkod sa Diyos, magkaiba po yun. Kaya dapat niyong malaman. Kung ginagamit itong salitang relihiyon sa mundo, ay iba ang meaning noon. Pero kung gagamitin natin yung salitang relihiyon para sa Panginoon, iba rin po ang kahulugan noon. Kaya halika, bibigyan ko po kayo ng pangunawa at maging dito kay Rodel de Guzman na kung saan ay nagtatanong siya. Na kung saan ay binibigyan pa niya nandin dito, mahirap daw yung nagpapalabas tayo sa YouTube, pero walang pangalan. Di ba't may pangalan naman po ang ating YouTube channel? God's Word, Read Scriptures. Di ba? Kaya nga po dito, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos na mababasa natin sa kasulatan. Yun po ang ating YouTube channel. Pero yung gusto mong linawin na kung saan ako kaanib, dapat mong malaman saan nga ba tayo aanib. Iyon ang dapat na tanong. Kayo saan kayo nakaanib? At ako saan ako nakaanib? Ngayon, bigyan natin ng comparison ang dalawang ito. Titingnan ko kung saan ka nakaanib at titingnan ko rin kung saan ako nakaanib. Kaya't halika't basahin natin sa kasulatan kung kanino tayo aanib. Ngayon, ito po yung tinatanong mo na sekta. So, bibigyan natin ng comparison. Itong sasabihin kong ito po ay wala sa kasulatan. Ito ay base sa mga iniresearch natin sa mundong pananaw, itong salitang sekta. At mamaya babasahin natin sa kasulatan ano naman yung kahulugan ng sekta na mababasa natin sa kasulatan, maging yung salitang religion. So ngayon, basahin natin at bigyan po natin ito ng paglilinaw. Dito sa salitang sekta, ito po ikahulugan na na-research po natin maging sa mga internet, ito po yung magiging kahulugan nito. Sekta, ang isang sekta ay isang maliit na pangkat na pangrelihiyon o pampolitika na humiwalay magmula sa isang mas malaking pangkat. Ang mga sekta ay mayroong maraming mga paniniwala
at mga gawain na katulad ng orihinal na pangkat. Subalit kadalasang meron ilang naiibang mga doktrina. So, yun ibig sabihin po, naiibang doktrina. Mamaya titingnan natin ang kahulugan nito sa kasulatan. Pansinin din natin itong isang salitang religion, ang sabi mo. Yung salitang religion, ito po ang kahulugan, paniniwala at pagsamba sa isang superhuman na kapangyarihan o mga kapangyarihan, lalo na sa isang Diyos o mga Diyos. Mga ideya tungkol sa ugnayan ng agham at relihiyon. So yan po ang kahulugan. Kung yan ang tatanggapin mong kahulugan, ay ibig sabihin, nasa mundong pangunawa ka. Ngayon, puntahan natin ang pagkakaiba pagdating po sa pangunawa pagdating sa kasulatan. Ano po ang kahulugan nito? Unahin po muna natin yung salitang sekta bago yung salitang relihiyon. Basahin po natin dito sa mga aklat po ng Gawa, chapter 5 verse 17. Datapwat nagtindig ang dakilang saserdote at ang lahat ng kasama niya na siyang sekta ng mga Saduseyo at sila'y nangapuspos ng kainggitan. So, napansin po natin yung salitang sekta. Ito po ay sekta ng mga Saduseyo. Ngayon, alamin natin ng mas malinaw na kahulugan ng sekta. Basahin po natin sa ibang salin. Sabi dito, labis na nainggit ang punong pari at mga kasama niyang miyembro ng grupong Saduseyo. Ngayon, napansin po ninyo, yung salitang sekta, ito pala ay salitang miyembro. Ibig sabihin may kagrupo ito, group of people, yung salitang sekta. So, malinaw po. So, ngayon, kung tinatanong mo ako doon sa tanong mo na kung saan ako kaanib na grupo, ay hindi ako sa grupo ng Saduseyo. Diba? At hindi rin ako sa panig din ng mga Pariseyo. Diba? So, aalamin natin, mamaya-maya, saan ba tayo aanib? Yun ang dapat nating malaman. Ngayon, inalam natin ang kahulugan, napansin natin ang comparison, yung meaning doon sa makamundong pananaw ng salitang sekta, ito po ay mga maling doktrina. Di ba? Maraming mga pamamaraan na mali. At ngayon naman, alamin natin yung kahulugan ng salitang relihiyon base sa kasulatan. Basahin natin sa mga sulat ni Santiago, chapter 1, verse 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Diyos at Ama ay ito, dalawin ng mga ulila at mga baing bao sa kanilang kapaghatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. So, napansin po ninyo yung salitang relihiyon? Kalakip yung dalisay. Yung kahulugan po ng ating binasa kanina, dito sa salitang relihiyon, paniniwala at pagsamba sa isang superhuman na kapangyarihan o mga kapangyarihan, lalo na sa isang Diyos o mga Diyos. So, yan po ay yung kahulugan ng relihiyon at pangunawang pangmundo. So, yan po ang salitang relihiyon. Naniniwala sila sa kapangyarihan ng isang Diyos at mga Diyos. So, ibig sabihin, doon sila sumasamba. So, ngayon, dito naman, ang kahulugan po sa banal na kasulatan, ang salitang relihiyon naman ay yung dalisay na relihiyon, ito po yung pagbabanal. Paano ka maging banal? Susunod ka sa pamaraan at utos ng Diyos upang walang dungis ka sa harapan ng Diyos at Ama. Kasi po, namumuhay tayo sa kabanalan, sa kalinisan, pagsunod sa kanyang mga utos. Yun po ang salitang relihiyon. So, ibig sabihin po, magkaiba po yung kahulugan ng makamundong pananaw at iba po yung pananaw naman po dito sa salitang relihiyon na mababasa natin sa kasulatan. So, may tatlong bagay ito. Yung pangalawa po, dalawin ang mga ulila at mga baing bao sa kanilang kahirapan. So, magkakaroon ka ng
awa, habag sa mga nangangailangan. So, kailangan mong tumulong upang maipakita mo yung pag-ibig sa iyong kapwa. At ang pangatlo, pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ibig sabihin, lalayo ka sa kasamaan ng mundo. Kung anong mga bagay sa mundong ito, malayaw, di ba? Ano ba yung mga bisyo na kung saan ay nalululong ang mga tao, so iiwas ka doon. So yun po ang pagrelihiyon ay may tatlong bagay na iyong ipamumuhay. So yung salitang relihiyon, ito po ay ipinamumuhay ng isang tao. Yan po ang kahulugan. Ngayon, para makita natin, saan tayo aanib? Sino ba nag-utos na banal ka? Sino ba ang nag-utos na maging mabuti kang tao? Sino ba ang nag-utos na lumayo tayo sa kasamaan? Di ba ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay mabuti, ibig sabihin, sa Diyos tayo aanib. So basahin natin, saan nga ba tayo aanib? Basahin natin sa kasulatan. Dito po sa mga sulat ni Apostol Pablo, chapter 12, verse 9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kauputaan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Pag ikaw ay naturuan, ang pag-ibig mo ay hindi pakitang tao, yung salitang pagpapaimbabaw, di ba? Kaya kinakauputaan mo yung masama. Ibig sabihin, lumalayo ka sa kasamaan ng mundo. Ibig sabihin, makisanib ka sa mabuti. Sumusunod ka sa pamaraan at utos ng Diyos. Iyon po ibig sabihin, makisanib kayo sa mabuti. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Yan po. Sa Diyos talaga po tayo aanib, hindi sa grupo. Hindi sa mga sekta. Malinaw po ba sa'yo? Yan ang dapat niyong malaman. Alamin mo muna kung anong kahulugan ng mga bagay na yung pinagsasabi. Kung sino man po yung nagsasabi, anong grupo mo? Diba? Ay wala ako sa grupo ng mga small group. Diba? Nakita natin, yung mga small group na tinatawag dyan, kayo po nakakaalam yan. Anong tawag po doon sa mga small group? Nagkakanya-kanya. May kanyang pamamaraan. May kanya-kanyang katuruan. Ngayon, magtatanong lang po ako sa inyo, no? Kung matalino kayo. Kasi po, may mga grupong ganito na kung saan ay yung salitang reliyon ay hindi na daw kailangan. Sino po yung mga ganitong grupo na nagsasabi? Hindi na daw kailangan ang relihiyon, kundi relasyon sa Diyos. Ang tanong, paano ka nga magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung hindi ka gagawa ng kabutihan sa iyong kapwa? Paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung hindi ka magbabanal? Kasi yung kahulugan ng relihiyon, kabanalan. Yung dalisay na relihiyon ay pagsunod sa pamaraan at utos ng Diyos upang maging banal ka. O ngayon, sinong mga grupo na nagsasabi na ang relihiyon daw ay hindi kailangan? Mag-isip-isip po kayo. Kaya pag ganyan ang mga mangangaral na inyong pakikinggan, dinadala kayo saan? Sa pagsuway sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, kinakalaban ninyo ang Diyos sapagkat sinasabi nila na hindi na kailangan ng relihiyon. At yung ganong mga grupo at ganong mga mangangaral ay hindi isinugo ng Diyos, kundi sila po'y nagsasabi ng kasinungalingan. So dito, ang katuruan, iisa ang pinanggagalingan at doon sa Ama. At ito po'y naituro ko lang, magkailan lang, na kung saan yung mga aral at turo ay nanggaling sa isang Diyos, sa Diyos Ama. Nag-iisa po yung Diyos Ama. At yung Diyos Ama ay mayroong bugtong na anak na walang iba, si Jesucristo. Ito po ay inhatid ng anak dito sa mundo para malaman ng mga tao na tayo ay sumunod sa paraan ng Diyos. Bagamat ang ating Panginoon Kristo ay binigyan po ng authority na mangaral at magturo,
Kaya manggagaling yung mga alat turo na natutunan ng ating Panginoong Jesucristo mula sa Ama. Di ba? Kaya yung pagtuturo ng Panginoong Jesucristo sa mga tao, tanggapin natin yung mga aral na mula sa Diyos. Yun po ang kahulugan. O kung tatanungin mo, saan akong sekta, saan akong relihiyon, ay kung ang iyong pananaw ay yung katulad po nung ating binasa kanina, ang sekta po ay pananaw ng mundo, o basahin uli natin para mas maintindihan natin yung kahulugan po ng wikang relihiyon. Di ba? Ay hindi po tayo na naniniwala o sumasamba sa mga superhumans. So, di ba? Yung sinasamba nila yung may mga taong may kapangyarihan, nagpapagaling sila, di ba? Yun po yun eh. Yun po yung mga tinatago ng mga salamangka. Gumagawa ng himala. Kinikilala nila na isa lang yung Diyos. May mga tao din na kumikilala sa maraming Diyos. O, di ba? So dito, pinapaliwanag po dito, ang paniniwala natin at sinasamba natin ay ayon po sa mga salita ni Kristo. Basahin po natin, para magkaroon tayo ng pananampalataya, kanino ba tayo sasampalataya? Kanino po tayo sasamba? Base po sa mga sulat ni Juan. Basahin po natin sa aklat po ng Juan, chapter 14, verse 1. Ito po yung nakasulat. Huwag maglimihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. O, di ba? Mayroong pagtuturo ang ating Panginoon Kristo kung sasampalataya tayo doon sa Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat. At maging sa ating Panginoon Kristo, at maging doon sa ating Panginoong Hesus, sinabi din niya na sumampalataya naman kayo sa akin. Maging sa Kanya, sasampalataya tayo. Ibig sabihin, paniniwalaan natin yung Kanyang sinabi. Sapagkat itong pananalitang ito ay galing sa Ama. So, hindi po tayo katulad ng iba na Trinitarian ang kanilang pananampalataya. Nakuha po ninyo? Sapagkat yung Trinitarian ay iisa daw yun. Siya din ang Ama, siya din ang Anak, siya din ang Espiritu Santo. So, hindi po pwedeng maging 3-in-1 yung God na yon. Kaya yung salitang pananaw mo do sa relihiyon, katulad po niyan, na ating pong binasa, isang Diyos lamang o maraming Diyos. Maraming mga taong iisa lang Diyos ang paniniwala at mayroon mga tao na maraming Diyos ang kanilang paniniwala. Kaya pwede silang sumama kahit kanino, kahit sila ay ginawala ang Diyos ng mga tao, sinasamba na nila. Kaya maraming Diyos. At yung paniniwala naman na 3-in-1 God, isa lang yung Diyos, katulad itong nakalagay dito, yun lang sinasabi na. Pero dito, pinapaliwanag po sa banal na kasulatan, yung Diyos nating sasambahin, kung ano yung turo ng Ama, ay siyang ating paniniwalaan. Eh, sabi ng Ama sa kanyang anak, sa ating Panginoon Kristo na, sambahin natin din ang kanyang anak. Kung ang anghel nga po sinasamba ang Panginoon Kristo, eh tayo pa kayong mga tao? Dahil yun po'y utos ng Ama. Sapagkat yung Ama ay pati yung anak ay merong iisang katangian. Kaya sinabi ng ating Panginoon Kristo, ako at ang Ama ay isa. Yan po'y mababasa po natin sa mga sulat po rin po ni Juan sa chapter 10, verse 30. Basahin natin para makita natin yung kakayagan ng ating Panginoon Kristo. Ako at ang Ama ay iisa. Saan siya iisa? Kung ang Ama ay tinatawag na ilaw o liwanag, ganoon din po ang anak tinatawag na liwanag o ilaw. Kung yung Ama ay tinatawag na pastor, ganoon din po yung anak tinatawag din pastor. Kung tinatawag yung Ama na Alpha at Omega, pati yung anak Alpha at Omega. So, ibig sabihin, doon po sila iisa. Kung ang Ama tinatawag na Diyos, tunay na Diyos, maging yung anak ay tunay na Diyos. So, yun po ang katangian ng dalawang itong kinikilala natin. Wala po tayo nung dapat ikabahala sapagkat ang Ama mismo ang nagsabi.
yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Eh di paniwalaan natin. Ngayon, balikan natin ang tanong mo. Yung tinatanong mo na kung saan ako kaanib, kung ang pananaw mo ay yung salitang sekta, pananaw ng mundo ay hindi ako aanib kahit anong sekta at anong relihiyon. Sapagkat ang relihiyon, ang kailang sinasamba ay yung mga taong may kapangyarihan, naniniwala sa isang Diyos at naniniwala rin at sumasamba sila sa maraming Diyos. So, hindi po ganon ang aking kinaaniban. Di ba't malinaw po yung aking sinabi na kung saan ang aking pag-anib ay doon sa tunay na Diyos. Doon po ako nakaanib. Dahil ang pag-anib po, bago ka makaanib, matuto ka munang sumunod sa paraan at utos ng Diyos. Di ba? Eh ngayon, pag ikay nabautismuhan, kaanib ka na nila. Ganun ba yun? Hindi pa ikaw naturuan ng pamaraan at utos ng Diyos? Hindi mo pa nakikilala yung tunay na Diyos, aanib ka na. Di ba? So, hindi po ganoon ang pangunawa. Dapat maturuan muna ikaw. Kaya dito po sa ating channel, tinuturuan ko po muna yung mga nakikinig. Kapag nagtatanong kayo, maliwanagan kayo. Sabi ko nga sa inyo, may mga turo tayong napag-aralan patungkol po sa bago ka umanib. Kilalanin mo muna yung kanilang sinasamba. Kung tunay na ba Diyos yung kanilang kinikilala. Di ba? Ngayon, may tanong ka pa. Doon sa YouTube na ito, no? Channel ko daw ay walang pangalan. Anong uring relihiyon? Abay, wala nga po tayong tinatawag na pangalan na itatatag para maging relihiyon. Ano? Wala po tayong itatatag sapagkat ang Diyos po ang nagtatatag ng lahat ng mga bagay. Pagdating sa pananampalataya, ang Diyos po ang nagtatag. Tinuruan tayo paano tayo sumampalataya nang sa ganoon ay makaanib tayo. Ang pag-anib po ay tinuruan tayong sumampalataya. Sinabi ni Jesus doon sa mga sulat ni Juan, chapter 14, verse 1, huwag magalumihanan ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, at sumampalataya din naman kayo sa akin. Di ba't ito yung mag-ama? Yung ama, sasampalataya na natin. Maging yung kanyang bugtong anak na si Jesucristo, sasampalataya din natin. Di ba? So, malinaw po. Kaya yung sinasabi mo ditong kongregasyon, no, na aking kinaaniban, eh wala po tayong tinatawag na kongregasyon. Magtatayo ng kongregasyon. Ang salitang kongregasyon, kung ikaw ay merong tinatawag na grupo na kung saan ay pang sibil lamang. Pero kung gagamitin mo ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay iba na po yun. Kailangan malaman natin ano ba yung pagpasok. Ang pagpasok po sa pagiging Kristiyano, unang-una, kilalanin mo muna yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Pangalawa, dahil nakilala mo na, sasampalatayanan mo na yung Creator o yung manlilikha. Di ba't yung Ama, dakilang Diyos namang nilikha, maging yung kanyang co-creator na buktong na anak, ay manilikha din, kaya kailangan natin sampalatayanan. After noon, makikinig na tayo sa kanyang mga aral at turo, sa kanyang pamaraan, sa kanyang mga utos. Nung sa ganun, mamuhay tayo ng may kabanalan. Yan po, di ba? Kaya kung sinasabi mo na kung saan ako aanib, malinaw po na sinabi ko na po sa inyo na sa Diyos po tayo aanib. Ngayon, salamat doon sa mga sumusuporta sa ating channel. Sabi po ni Sister Larry, maaari ngayon pa lang po kayo nakinig sa channel na ito. Kasi po, madalas naman sabihin ni Brother Owen na wala siyang sektang inaaniban. So, tama po. Si Sister Larry sa kanyang pagsubaybay sa channel nito. Tama po yun. Na kung saan ay wala akong inaaniban. O isa-isahin natin. Baka sabihin ninyo, nakaanib ka ba sa MCGI? Hindi po. Na kung saan ang leader nila ay mapagmura. Di ba? Dapat ang isang leader ay hindi mga ganong mga sarcastic ang pananalita. Merong naturuan ng behavior ang isang mangangaral. Di ba? Marunong rumespeto sa kanyang kausap.
Hindi natin pwedeng gamitin yung salitang mga bagay na mahalay. Sinabi po yan ni Apostol Pablo. Basahin natin para malaman natin para malaman nyo kung sino yung leader na inyong pakikinggan. Okay? So basahin muna natin ito. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Tito, chapter 1 verse 7. Sapagkat kailangang maganda ang reputasyon ng isang namumuno bilang tagapangasiwa sa gawain ng Diyos. Dapat ay hindi siya mayabang, hindi mainitin ang ulo, hindi lasinggo, hindi basagulero, at hindi gahaman sa pera. So yan. So ibig sabihin, may mga ganyan pong mga leader sa bawat kongregasyon o sekta o yung tinatawag na relihiyon na ang pangunawa ay pangmundo o makamundo. Kaya kung mapapansin natin, lalo-lalo na gahaman sa pera. Yan. Sino po yung mga gahaman sa pera? Kapag pinapatupad na po yung mga bagay na hindi dapat ipatupad. Tulad nga po ng pag-iikapo ay hindi po yan kautusan ni Kristo. Yan po ay kautusan sa mga Israelita. Sa panahong Kristiyano, ang pinapatupad po yung mga may mabuting puso, marunong tumulong sa kapwa, hindi napipilitan, kundi may kusang loob. Yan po ang naturuang lubos sa paraan ni Kristo. At kung tatanungin mo ako ng iba't ibang reliyon, hindi rin po ako kaanib doon sa tinatawag na Kingdom of Jesus Christ na namumuno po ay si Kibuloy, di ba? Sa INC na kung saan ang kanilang namumuno doon ay isang anghel. So, hindi rin po ako doon sa mga tinatawag na saksi, di ba? Mga Sabadista, JRM, at ano-ano pang lahat ng lulutang na iglesia sa panahon ngayon. Ito naman ang tanong ko sa iyo. Dito sa listahang ito, saan ka dito nakaanib? Kasi kung sasagutin mo ako sa tanong kong ito, pwede uli kitang sagutin sa mga tanong mo pang susunod. Pero kung hindi mo aaminin kung saan ka nakaanib sa listahang ito, kung wala man, pakilagay po sa ating YouTube comment section para makita ko kung ano ang iyong sekta. Salamat sa iyo. Ngayon, magbibigay ako sa inyo ng mga kongregasyon o tinatawag na sekta o relihiyon na sa mundong ito na itanayo ng mga tao, ni isa diyan wala po akong kaanib. At kung may susulpot pa, hindi po rin po ako kaanib sa bawat sekta na itanayo ng tao. So basahin na lang po ninyo dito sa screen, kahit anong dami po ng kanilang miyembro o sekta. Yan. Kailangan mong malaman na kung saan, hindi sa dami, kundi saan po makikita ang taong sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Kahit mong sabihin ikaw ay nadyan sa grupong yan, ginagawa mo yung pinapagawa ng Diyos, paano ka susunod sa Diyos? Yung kabanalan nga huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan. O yan, number 1. Marami diyang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Diba? Doon sa number 2 naman, oneness ang kanilang kinikilala. Yung Ama lang. Yung salitang Kristo, hindi nila mapatunayan at tanggapin ang pagiging Diyos ni Kristo. Diba? At doon naman sa mga Protestante, na 3-in-1 din ang kanilang pagkakilala sa Diyos. And so forth. So, ibig sabihin po, sa lahat ng nakalista diyan at yung hindi ko pa nailista, ay hindi po ako kaanib sa bawat sekta na itanayo lang ng tao. Yun ang gusto ko pong ipaalam sa iyo na kaibigan na Rodel de Guzman, na kung saan ay pinakita ko lang po sa iyo yung sinasabi mong sekta. Ito po ay paraan po na kung saan ay mga tao ang nagtatayo. At yung salitang relihiyon, ang kanilang pong paniniwala at pagsamba, pwede silang sumamba sa mga superhuman. Ibig sabihin, kahit sila po ay gumagawa ng himala,
Di ba? Kinikilala na yun ay Diyos. At naniniwala sila sa isang Diyos lamang at kumikilala din sa mga maraming Diyos. Kasi yun ang kahulugan ng relihiyon kapag ang diwa nila ay pangmundo. At pinatunayan ko naman sa inyo, yung salitang relihiyon ay hindi po ganun ang kahulugan pagdating po sa banal na kasulatan. Kaya nga po kung tayo ay magsasaliksik at maghahanap ng mga aral at turo, iisa lang po yung ating guro na walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Yan lang po ang nais ko pong ipaalam sa inyo. Yan po ay dapat nating iwasan sapagkat kung hindi tayo magiging mapanuri sa ating pagpasok pananampalataya, ikapapahamak ito ng ating kaluluwa. Kaya nga po yung salitang sekta o relihiyon, kung ang kahulugan nito ay pananaw na makamundo, maililigaw ka ng mga aral. Pero kung ang basihan mo ay base sa mga kasulatan na kung saan ay magtuturo sa iyo upang maging mabuting tao, maging masunurin sa Diyos, ibig sabihin mayroon kang kusang loob kang magpapasakop sa kanyang pamaraan at utos, yun ang gusto ng Diyos. Hindi ka napipilitan, hindi ka nabibigatan, ibig sabihin, tinutupad mo at ginagawa mo dahil mahal mo yung Diyos na yung paglilingkuran. Di ba? So ngayon, binanggit ko lang itong mga relihiyong ito nang sa ganun ay maipakita lang natin kay Redel kung kanino po nakaanib sa lahat po ng relihiyon na nagsulputan ngayon, kung may susulput pa, dahil libo-libo yung mga relihiyong nagtatag na yan, ni isa wala po tayong inaaniban. Maliban kung saan tayo aanib, doon sa tunay na Diyos na lumikha lahat ng bagay. Aanib tayo sa Diyos. Hindi tayo pwedeng umanib sa mga tao, hindi pwede tayong umanib sa mga grupo, sapagkat pag umanib ka sa mga grupo, may kanya-kanya yung paraan. Pero kung aanib tayo sa Diyos, doon po tayo aanib sapagkat doon tayo susunod sa paraan ng Diyos, sa katuruan ng Diyos, sa aral ng Diyos. Yun po ang sinusunod ng programa pong ito. Kaya ang programang ito, God's Word, Read Scripture. Kung tatagalogin po natin, salita ng Diyos, basahin sa banal na kasulatan. Diba? Ba't po ako magtatatag? Bakit po ako magtatayo ng isang kongregasyon? Dahil ang Diyos po ang nagtatag at nagtayo, yung tinatawag na salitang iglesia, ito po yung mga mananampalataya sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Kaya matatawag kang Kristiyano dahil tagasunod ka ni Kristo. Maraming pong salamat sa inyong panahon at pakikinig. Naway naliwanagan po kayo sa mga paliwanag na nagmula sa banal na kasulatan. Kaya mas mabuti po na tayo ay mag-aral ng kanyang kasulatan. At kung ikaw ay may mga tanong, dito lang po sa ating channel, hanggat makakaya po nating sagutin ay sasagutin po natin. Sa tulong po ito at awa ng Diyos, bibigyan naman tayo ng pangunawa sa kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang salita ay maunawaan natin sa paraang espiritual. God bless you po sa inyo lahat. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos Ama at ng ating Panginoon Kristo. Hanggang sa muli po ang ating pag-aaral. To God be the glory.